Ayan, isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ang musika na atin hong napakinggan ay bahagi ng YouTube channel ho ng ating kapatid na si Brother Jem or si Brother Garner Tom Gahete. And if you would like to search for his YouTube channel, it will be ang Pianistang Kristiyano. So yun po ay isang napakagandang channel at meron na ho siyang ilang mga videos doon. And you can visit, watch, listen, like, and subscribe. Yun po ay magiging malaking blessing po sa ating kapatid po na ito and encouragement din po sa kanya. And truly, napakagandang mga musika for time of meditation. Kung kayo ay naglalaba o naglilinis, pwede yung tumutugtog sa background. And yun po ay isang napakagandang blessing po sa atin. So thank you, Brother Garner Tom Gahete or Brother Jem. Thank you very much for this ministry. And welcome po sa ating Time in the Word. And ang Time in the Word ay ministry ng Jesus Christ Baptist Church. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang biyaya upang tayo matuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. And before we jump right into our study, ilan ho muna mga reminders and announcements. Today is Friday. Pagkatapos po ng ating Time in the Word ay magkakaroon ho tayo ng online prayer meeting around 7:15 p.m. So atin ho pinapaalalahanan, inaanyayahan, ini-encourage ang ating mga kapatiran na ang pagpupulong-pulong o pagsama-sama sa pananalangin ay mabuting gawain ng mga Kristiyano at inaasahan sa mga mananampalataya. So let us be present sa atin hong online prayer meeting. And then comes Sunday, I am excited. I'm excited. Bakit? Mas maluwag na yung restrictions. Pwede na hanggang 30% ng mga tao sa loob ng mga bahay-sambahan, and that is roughly around 60 na katao sa ating bahay-sambahan. So I'm praying and I'm excited na makita ang mas marami pang mga kapatiran na dumarating ho sa ating church. We will still exercise yung mga health safe protocols, wear your face mask, wear your face shields, at paayusin natin, patuloy ho na ini-improve ang ventilation sa church, meron tayo mga alcohols, and so on. So, muli, gusto ko encourage ho ang ating mga kapatiran. And I hope na hindi ho kayo naging komportable na sa Facebook Live Baptist Church. There's no such thing. Sabi nga ni John MacArthur, there is no such thing as a Zoom church. There's no such thing as a Facebook Live church. Again, we thank God for these technologies, pero hindi ito pampalit sa dinisenyo ng Panginoon sa buhay Kristiyano na kung saan nagkakatipo, nagpe-fellowship, at nahandoon at nagagamit natin yung mga gifts natin na binikaloob ng Panginoon to the edification of the church. So I hope we are excited. And one more announcement, sa Sunday 3 p.m. ay magja-jumpstart po ang ating youth fellowship. Ang mga kabataan ng JCBC ay pinapaalalahanan at inaanyayahan. We will have an online youth fellowship via Zoom. So kung wala pa hong Zoom app ang inyong cellphone, please download na and please sign up para ho hindi na maging mahirap pagdating sa Sunday. Kung meron kayong mga questions about that, you can contact me or si Brother Darren Velasco patungkol sa mga bagay na ito. I'm very excited ho dito. So pagpray natin patuloy ang mga ministries ho natin. God has been through different means ay nagbibigay sa atin ho patuloy ng challenges and wisdom patungkol sa ministry natin sa JCBC even in the midst of the pandemic. So pagpray ho natin ang mga bagay ho na ito. Oh, by the way, ang atin hong bagong church gospel track ay napapanahon. Ang title ho ng gospel track na ito ay Matindi Pa sa COVID-19. At again, walang iba ito kundi ang kasalanan, pero salamat sa Diyos, merong solusyon, walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So that is printed and ready ho dito sa ating church. At kung sakali man na, Brother Paul, hindi ako makarating sa church. Oh, Brother Paul, hindi ako nag-church dyan sa inyo. Well, pwede kong isend ho sa inyo yung soft copy. Pwede nyo i-print and gupitin nyo lang dahil one paper will produce 2 tracks at pwede nyo na hong gamitin, ipamigay at kung matugpuan nyo na ito ho ay kagamit-gamit or kapaki-pakitabang. So, yun ho ang ilan nating mga announcements and reminders. Tomorrow, I believe, ay birthday ni Sister Trisha Tanudra. Advance happy birthday, Sister Trisha. We praise God for you.
And then also, pag-pray natin patuloy ang ating kapatid na si Brother Dave Paule patungkol sa kanyang physical na kalagayan at yung desisyon, yung napakalaking desisyon na kanilang kinakaharap. And nawa ay patuloy nating i-reach out ang isa-isa, and again, kung may mga prayer requests, let me know, let us know para maipag-pray po natin. Yan ho ay isang pribilehiyo na meron tayo bilang iisang katawan at pamilya kay Kristo Jesus. So with that, tayo ho muna ay dumako sa ating panalangin bago tayo mag-aral ngayong gabing ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we love you. Aming dinadakila ang iyong pangalan. Tunay, Panginoon, salamat sa biyaya mo na sa amin ay nagligtas at kagaya ng aming nakikita sa aming mga pag-aaral, ito, O Diyos, ay napakatinding kaligtasan, napakadakilang kaligtasan na bago pa lalangin ng sanlibutan ay nahandun na ang iyong paghirang, ang iyong pagmamahal, at nahandun, Panginoon, ang iyong plano na kami ay iyong iligtas. Purihin ka, O Diyos. At alam namin na hindi ho ito magtatapos sa kalagayan namin ngayon kung hindi nahandun pa rin kasama sa iyong plano. Isang araw kami ay iyong luluwalhatiin, kagaya ng aming Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa mga pag-asa na meron kami, sa mga katotohanan na tungtungan namin. Salamat, Panginoon. At nawa, O Diyos, sa aming pag-aaral ngayong gabi, ikaw kung patuloy na gumabay, magbigay liwanag. At tulungan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isang makikinig. At patuloy nawa, hindi ang tinig ng tao, kung hindi ang katotohanan mo ang marinig. At patuloy na magpabanal at magpatibay sa pananampalataya ng iyong mga anak. We praise you, we love you. And all this we pray in Christ's name. Amen. Well, by the way, gusto ko hong i-remind kung sakali ho na merong mga questions. Halimbawa, ngayon pa man din, meron na kayong questions, you can send it over. Pwedeng private message or i-comment nyo ho sa ating comment section, or pwede nyo ring i-text ho sa akin kung alam nyo yung aking personal number, or throughout our lesson ay maka-encounter po tayo ng meron kayong darating yung parang malabo yata, parang may question doon. Pwede nyo i-send po yan. Kung di man natin matalakay ngayon pagkatapos, ay sa susunod po natin na episode ng Time in the Word. So let's go on now sa atin hong pinaka-lesson ngayong gabi. This is lesson number 21. And again, marahan, but I trust na nagiging malinaw ang atin hong pag-aaral patungkol ho sa kaligtasan. And this is part 12, particularly ng doctrine about sovereign election. And we are still answering objections. Ano ho? And as we have stated, hindi natin kine-claim na masasagot lahat ng mga katanungan, but I hope na unti-unti ay natutulungan ho natin na makita ang katotohanan at masagot yung mga katanungan kung ano talaga ang tuturo ng salita ng Panginoon. So let's jump now sa ating review. We studied about man's total depravity. That is, ang tao sa kanyang kabuuan ay apektado ng kasalanan at nahandyan ho. At binigyan nating diin yung he cannot and will not please God. He will not and cannot change himself. He will not and cannot come to Christ. Ayaw niya at hindi niya kaya. At nahandyan nga yung note sa taas, it is not that man wants to but cannot. Yung kalagayan na hindi gusto sana ng taong lumapit kay Kristo pero wala siyang magawa, wala siyang kakayahan. Or hindi katulad nung sinasabi ng mga ayaw maniwala sa doctrine of election or hindi naniniwala dito, gusto sanang lumapit pero sorry na lang, hindi pinili. No, ang description ng Bible sa tao ay ayaw ng tao sa Diyos. Mas mahal ng taong makasalanan ang dilim kaysa sa liwanag, and it will take the miraculous working and sovereign working of God dun sa taong yun para siya ay lumapit kay Kristo. Sovereign election unto salvation, medyo mahaba-haba ito. Definition ni J.I. Packer, the biblical doctrine of election is that before creation, God selected out of the human race foreseen as fallen, not because of foreseen faith, but foreseen as fallen, those whom he would redeem, bring to faith, justify, and glorify in and through Jesus Christ. So, doon na lang natin babasahin for the sake of time. So, ito yung biblical na doktrina na kung saan ang Diyos ay pumili ng mga partikular na tao na kanyang nakikita na makasalanan.
At nahandoon na sila ay pinili at tinubos at dadalhin sa pananampalataya at aariing ganap at luluwalhatiin. At lahat ng ito ay in and through our Lord Jesus Christ. Andito ho muli yung mga napag-aralan natin tungkol sa election. Ang mga Kristiyano tinatawag na elect. Ang Diyos ay pumili bago pa itatag ang sanlibutan. Ang basihan ng paghihirang ng Diyos ay ang kanyang sariling kalooban. At ang eleksyon na ito ng Panginoon ay nakatungtong sa biyaya ng Panginoon. Election is not based upon man's work. Hindi ito nakabase sa anuman sa tao o merito o nakita na meron or nakitang gagawin ng tao o impormasyon tungkol sa desisyon ng tao. Hindi yun. Grace-based nga. God's gracious election seems to be unfair. Inassume ni Pablo na merong mag-o-object. Unfair ito. God's election seems to make him to be at fault. Parang kasalanan yata ng Diyos. Who hath resisted His will? Actually, isa rito sa mga ino-object ng iba. Well, naniniwala ka palang ginawa ng Diyos na robot. No. At that the potter power over the clay. And we deny itong sinasabi na ginawang parang robot. Kailanman ay walang matino, walang maayos, and I never come across any na naniniwala sa election na nagsasabing ginawang robot ang mga tao. No, we just believe what the Bible said about man's will. Ang kalooban ng tao ay apektado din ng kasalanan. God's sovereign election is unto salvation. Ito ay sa ikaliligtas, at isa sa mga mahalagang punto nito ay therefore there is a necessity for evangelism. So again, andito ulit yung isa pang madalas na ibinabato patungkol sa election. Pag naniwala ka dyan, wala nang soul winning. I've heard a pastor even said na Calvinism or election kills churches, kills soul winning. Pumapatay daw ito ng pag-iebanghelyo. Well, actually, no. Yes, may mga ilang hyper, napakakaunti lang, pero ang malusog at mabiblikal na paniniwala about election ay hindi nagde-deny ng necessity ng evangelism. God's election is based upon His foreknowledge, and we defined foreknowledge. Meron tayong dalawang acceptable definition, that is out of God's omniscience, He knows the future, or God foreloved, or God before, bago pa man din, ay inilaan na niya yung kanyang pag-ibig at pabor, at nakita natin na mas lapat, sang-ayon sa pagkakagamit ng mga author sa Biblia, na mas lapat yung ikalawa, na ang ibig sabihin ng foreknowledge ay hindi knowledge beforehand, kundi loved beforehand. Minahal na ng Panginoon. Salvific election is part of God's overall sovereignty. Yung pagpili ng Diyos ay kililigtas ay bahagi ng kanyang pagiging soberano sa lahat ng bagay. At again, isa ito sa doktrina na nagsasuffer kapag dininay ang election unto salvation, ay seemingly pagdating sa kaligtasan, ang kamay ng Diyos ay nakatali at naghihintay lang siya sa magiging tugon ng tao at hindi siya soberano. So again, nakikita natin na ito yung mga katotohanan patungkol sa sa pag-elect ng Diyos sa kaligtasan. Now, we're answering objections. Let's just review the first 6 questions and objections na atin hong nai-encounter about dito. At dun sa pang-7 ay medyo magtatagal ho tayo. Number 1, bakit hindi pinili ng Diyos ang lahat? Ang sagot natin, at ang sagot ay ito: we do not know. Hindi natin alam, hindi na sinabi sa Biblia. Pero what do we know? Ano yung alam natin? Ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay soberano, ang Diyos ay perpekto sa kanyang karunungan at mahabagin, at ang Diyos ay committed to work all things for His glory. Therefore, we can say na ang pagpili ng Diyos ng iilan para maligtas ay matuwid, banal, mabuti, mapagmahal, soberanong karapatan niya, according sa kanyang perpektong karunungan o wisdom. Ito ay mahabaging kilos ng Panginoon, at ito ay uuwi para sa kaluwalhatian ng Diyos, to the praise of the glory
of His grace. Alala ko tuloy yung question last Wednesday, sa ating time in the Word, na ginagamit yung word na arbitrary. Ano yung arbitrary? Parang basta na, bahala na, or walang karason-rason, basta pumili lang. Yun. Walang ikaw, oo, ikaw yun. Parang mini, my name mo. No, it is according to God's will and wisdom. According to the good pleasure of His will. Sabi sa Ephesians chapter 1. So, hindi arbitrary yung pagpili ng Panginoon. Next, doctrine of election makes God a respecter of person. Pag sinabing respecter of person, ibig sabihin yan pag-exercise ng partiality, at again, yung pagiging bias, at ang pagkaunawa, ang tamang understanding ng word na bias ay pag-show ng partiality na merong reason doon sa pinipili. Mas gusto ko yun, mas preferred ko yun, kaya yun, kumbaga, nakita ko, mas, halimbawa, basketball, mamimili ka ng mga kakampi mo. Well, nakita mo dun si LeBron James, nakita mo si Stephen Curry, nakita mo si Damian Lillard, nakita mo si Dwight Howard, nakita mo si Shaquille O'Neal. Pinili mo sila. Bakit? meron ka nakita sa kanila, may mga katangian sila, kaya sila ang pinili. Well, that's being biased. Pinili mo sila dahil na doon yung mahuhusay na katangian sa kanila. Pagdating sa pagpili ng Panginoon, when God made His choice, it is all based upon His own will and not something seen or present in the selected. So ito'y base sa kanyang sariling kalooban at walang anuman doon sa kanyang pinili. So hindi ito mag-fall under sa pagiging respecter. Yes, God made a choice, but it is not a choice na pagiging respecter of persons kung hindi ito ay out of His own will. And by the way, hindi ito yung context doon sa Acts 10 verse 34 to 35. Actually, pag tinignan niyo ho yun, ay ang Diyos ay ang sinasabi doon ay hindi lang basta sa Hudyo, kundi maging sa Hentil. Hindi siya exclusive sa Hudyo lamang. Yun ang pinupunto ko ni Pedro sa Acts 10 verse number 34. So, narito ang sagot sa pagpili ng Diyos, hindi siya bias dahil wala namang rason doon sa pinili, kundi ang lahat ng rason ay nasa kanyang sarili. Next, the Bible said, whosoever. At madalas ang kinukod dyan ay ang John 3:16. Nakita natin, pinag-aralan natin yung word na whosoever believeth. And that word believeth is in the present tense. So, ang mas tamang translation ng whosoever is believing. Or, in a modern English, all who are believing in Him. Lahat ng mga sumasampalataya. Ang tamang pag-translation ng John 3:16 ay hindi upang sinumang sasampalataya o sinumang sumampalataya, kundi sinumang sumasampalataya, dahil present tense itong verb na believe it. At sino yung mga sumasampalataya? Lahat ng binigay ng Ama sa Anak, lahat ng mga binanganak ng muli ng Banal na Espiritu, lahat ng mga tupa ni Kristo, lahat ng mga nilapit ng Ama at binigyan ng pananampalataya ng Ama, lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, at lahat ng mga tao na binuksan ng Diyos ang puso. In short, the elect. So, ang John 3:16, narito, hindi ko pala nailagay dito. Ang John 3:16 ay hindi, ang punto ng John 3:16 ay hindi nag-iimbita na kung sino man ang gustong sumampalataya. Ang John 3:16 ay nagsasabi, sino mang sumasampalataya, ito yung security and privilege nila. Security, they shall never perish. Privilege nila, they have everlasting life. Well, paano nasabi yun? Dahil ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nandoon ang security and privilege ng mga sumasampalataya. Lahat ng sumasampalataya. That is the emphasis ng John 3:16. Now, mind you, magandang paalala ni John Storm yata ang pangalan ng author na isang binabasa ko. Yes, traditionally ang pakinig natin at interpretasyon sa John 3:16 ay laging imbitasyon sa lahat, whosoever believeth in Him. Again, hindi natin sinasabi na merong imbitasyon, hindi natin dinedeny na may imbitasyon sa lahat, pero ang pinupunto natin ay yung tamang pagkaunawa sa John 3:16. Again, next,
question or objection number 4, God desires all to be saved. Wherefore, gusto ng Diyos lahat ay maligtas. 2 Peter 3:9, but all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. Now, meron ho tayong dalawang importanteng kailangang bigyang pansin, maunawaan ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa kalooban ng Diyos, at i-identify kung sino ba yung all. Okay, all ng tao, or all ng klase ng tao, or all ng mga elect. So, tinignan ho natin yan sa mga nakaraan nating pag-aaral. And then, under the teaching of yung categories ng God's will, it is decretive, laging nangyayari, preceptive, mga utos ng Diyos, hindi yan laging nasusunod. Will of disposition, what is pleasing to God, is will of desire, hindi rin yan laging nangyayari. And ang sagot natin ay ito, God's will for all to be saved. Kung ang definition ng word na all ay lahat ng mga tao, it can only fit into 2 of the 3 categories, that is preceptive and will of disposition. Okay? Dahil alam natin hindi lahat maliligtas. So it can only fit dun sa will of preceptive, will of demand, God commands all to believe, or will of disposition, it is pleasing, it is God's desire that all may be saved, pero hindi yun mangyayari sapagkat malinaw sa Biblia, mas marami pa nga ang hindi sasampalataya. So it can only fit doon sa 2 of the 3 categories. So hindi ito kontra doon. This does not contradict the doctrine of sovereign election to salvation. Why? Because God's election to salvation is under God's decretive will. It will not fail to happen. Itong pagpili ng Diyos sa ikaliligtas na ating nakita sa Biblia ay isang bagay na siguradong mangyayari. So, hindi ito kumukontra. Kung ang interpretasyon mo man doon sa who will have all men to be saved, ay desire niya lahat ay maligtas. Well, again, magkaibang will ang pinapatungkulan po dito. God's election to salvation will not fail. Malinaw yan, John 6:37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me will I no wise cast out. John 10:16, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice. At yung hear dyan na hindi lang basta maririnig, kung hindi yung sinabi ni Jesus sa John 10:27, my sheep hear my voice. They will respond to the preaching of the gospel, and that is for sure, because God's election to salvation will not fail. Hindi po ito papalya. Number next, to understand the identity of all. Sabi nga, basta all means all. Sige, mayroon na tayong nakitang sagot tungkol dyan. Pero kung magiging mas masusi tayo sa konteksto, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yung word na any should, not willing that any should perish, but all should come to repentance. According to the context, yung all doon ay all the elect. God is not willing that any of the elect should perish, but all the elect should come to repentance, at napag-aralan natin last time at nung nakaraan. So kung kayo ho ay ngayon pa lang nakikinig, pwede nyo hong balikan yung nakaraang 2 time in the Word last Friday and then last Wednesday para ho dito. And then 1 Timothy 2, for all men, according to the context, is all types of men. At ang punto dyan, sinabi niya pa nga, kahit yung mga nasa authority, kings, and those who are in authority, maging sila, mga nahandoon sa matataas na kalagayan, will ng Panginoon na sila ay maligtas. So, again, tingin ko yun yung mas lapat na interpretasyon sa 1 Timothy 2, verse number 4. Now, kung ipipilit man na, well, all men nang sabi, lahat ng mga tao. And again, it falls under God's decretive, preceptive, and then God's will of disposition. Hindi siya decree. But election unto salvation is under God's will of decree. So, hindi pa rin magkakontra. I hope na nasusundan niyo ho, nakukuha niyo ho yung pinupunto ko natin. Question number 5, paano kung hindi ako elect?
Merong dalawang paraan means madalas itong tanong na ito kung paano nasasabi. What if I'm not among the elect, but I want to be saved? Gusto kong maligtas, pero hindi ako kasama sa mga elect. At madalas siyang binabato. Paano yun? Gustong maligtas. Ayaw, hindi ka elect, sorry ka na lang. Again, ang sagot ay ito, ang taong makasalanan ay hindi gustong maligtas. Ang taong makasalanan ay nagmamahal sa dilim kaysa sa liwanag. Ang taong makasalanan ay ayaw sa Diyos. Ayaw. Ayaw kay Kristo. And this is the condemnation, John 3:19. At narito ang kahatulan. This is the condemnation that man loved darkness, that light is come into the world. And who is that light? Jesus Christ. He is come into the world and man loved darkness rather than light. Ayaw nila kay Kristo. So itong tanong na ito ay actually isang unbiblical na tanong. Hindi ka elect pero gusto mong maligtas. Ang taong makasalanan ayaw. Ayaw niya sa Panginoon. Ayaw niya ng kaligtasan. Ayaw niyang magsisi sa kasalanan. Ito ang kalagayan ng hindi ligtas. What if I'm not elect? Then there's nothing I can do. Hindi ako elect eh. Wala na ba akong magagawa? Parang sagot ay ito. Una, hindi mo alam kung elect ka o hindi. Hindi mo alam kung elect ka o hindi. Pero itong alam natin, ito nga yung sagot, what do we know? Itong alam natin, we are sinners at inuutusan ng Diyos ang makasalanan na magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Again, dun sa sinabi kanina ni Jesus sa John chapter 6, all that the Father hath given me shall come to me. Okay, hindi natin alam kung sino yung all na yon. Pero narito yung susunod na sinabi ni Kristo, and all who comes to me will I no wise cast out. So yun dun tayo merong nalalaman na kung ang kailangan natin ay lumapit kay Kristo. So yun ang utos ng Panginoon, lumapit ka kay Kristo, manampalataya ka kay Kristo. Ito ang inuutos ng salita ng Diyos sa iyo. Question number 6. Well, kung alam na ng Diyos, so pumili na ang Panginoon, why pray? Bakit pa kailangan mag-pray? Actually, ito yung isa sa mga, pag nagbabasa ako ng mga ginagawang sa tila baga kakatawanan na objections, pambihira, wala palang silbing mag-pray pag Calvinist ka. Pag niniwala ka sa election, wala na, tama na ang pag-pray para sa kaligtasan. At sinagot natin yun na mas mainam last time, pero ito yung mabilis na sagot dito. Answer number 1, bakit magpa-pray? Because God commands us to do so. Utos ng Diyos. If nothing else, ito dapat ay magtulak sa atin. Ano man ang paniniwala mo, whether you believe in election or not, God commands us to pray. That is clear sa salita ng Panginoon. Pray without ceasing. Question number 2. Answer number 2, sorry. Prayer is a means that God uses to accomplish His will. Okay? Ang prayers, ang ayon sa salita ng Panginoon, ay kagamitan na ginagamit o kaparaanan na ginagamit ng Diyos para ganapin ang kaniyang kalooban. So yes, prayer is effective. Paliwas doon sa sinasabi nila, well, kung pumili na pala si Lord, di wala nang silbi ang pananalangin. No. Actually, sa malusog na reformed view ng prayer is effective. It is effective to the accomplishing of God's will. Epektibo ang pananalangin para maganap o para sa kaganapan ng kalooban ng Diyos. 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So ang prayer ay hindi para ipagawa natin sa Diyos ang kalooban natin, kung hindi ang prayer ay ang pagkukumpurme ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. At kung ito'y kumpurme sa kalooban ng Diyos, ito ay kanyang gagawin at tutugunin. And again, that's a healthy biblical view ng panalangin. So, prayer is effective and God uses our prayers para sa gaganapan ng kanyang kalooban, at isa dito ay para iligtas yung kanyang mga hinirang. Next, kahawig nung nakaraang yung question number 6. Actually, dapat pala question number 7. So, if God already elected, why
Some, why evangelize? Almost the same answer. Dahil inutos ng Diyos. Go ye therefore and make disciples of all nations. Inutos ito ng Panginoon. Answer number 2, because evangelism is a means that God uses to accomplish His will, and that is the salvation of the elect. Ginagamit ng Diyos ang paghahayag ng Ebanghelyo para maligtas ang kanyang mga hinirang. At sa 2 Thessalonians 2 verse 13, maliwanag po ito, we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He, God, called you by our gospel. So, yung gospel proclamation, that general invitation for all to come to Christ ay ginagamit ng Panginoon to effectively call or effectually call yung kanyang mga hinirang. Para saan? To the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, again, why evangelize? Sapagkat ito inutos ng Diyos at ito'y kagamitan ng Panginoon para iligtas ang kanyang mga hinirang. So muli, hindi ho nagde-deny ng pangangailangan at importansya ng evangelism ang tama na pananaw pagdating sa election unto salvation. Question number 7, at dito tayo medyo magtatagal. If God selected some to heaven, it means also that He selected others to go to hell. Yan. Ito ho yung medyo mabigat emotion, hindi lang ho ito theologically weighted, mabigat sa teolohiya, ito rin ay emotionally charged na tanong, ano? Kung ang Diyos ay pumili ng mga taong pupunta sa langit, ibig sabihin pumili din siya ng mga taong pupunta sa impyerno. No? Para bang, again, ikaw langit, ikaw impyerno, ikaw impyerno, ikaw impyerno, ikaw impyerno, ikaw langit. Parang ganun. Yun yung isa sa mga caricatures na ginagawa ng mga nagre-reject ng katotohanan about election unto salvation. So, magpo-focus lang tayo sa question na ito ngayong gabi. Hopefully, Lord willing, ay masagot natin ito ng may kaliwanagan. This question is under the theological doctrine of double predestination and reprobation. So, medyo malawak-lawak po ito. Merong dalawa tayong i-address. The doctrine of reprobation, o yung siguro mas tatatako sa inyo, or God passing over, paglagpas, nilampasan ng Panginoon yung iba. That is, meron siyang pinili at meron siyang nilampasan. Yung double predestination, at again, titingnan natin dito yung tamang view at yung distorted view ng double predestination. So, tingnan ho muna natin itong reprobation. Sang-ayon kay Wayne Grudem, and by the way, medyo heavily ako magsasandal sa ilang mga theologian dito, sapagkat nung akin hong pinaprepare ang lesson, nakita ko na mas nasa hulog na hulog yung kanilang mga salita, nasa tamang hulog, at hindi ko na dinesire na iput pa sa aking sariling lengguwahe, at papaliwanag na lang natin. Sabi ni Wayne Grudem ito, when we understand election as God's sovereign choice of some persons to be saved, then there is necessarily another aspect of that choice, namely God's sovereign decision to pass over others and not to save them. This decision of God is eternity past, is called reprobation. So, kung babalik tayo sa kanina na election, isa sa mga katotohanan about election unto salvation, it was done before the foundation of the world. So, ibig sabihin, out of all humanity, meron ng mga pinili ang Diyos para maligtas before the foundation of the world. And this is the point din sinabi ni Wayne Grudem. Before the foundation, kung meron siyang mga pinili, meron siyang mga hindi pinili. Meron siyang mga nilampasan. At ang tawag ho doon sa theology is the doctrine of reprobation. Ang paglagpas ng Panginoon. Now, let us define reprobation, and borrowing again from Wayne Grudem, is the sovereign decision of God before creation to pass over some persons in sorrow, deciding not to save them and to punish them for their sins, and thereby to manifest His justice. So, muli, ang key point dito ay pass
over, nilampasan sila. Hindi sila pinili ng Panginoon. At dahil sila ay nilampasan ng Diyos, magsasuffer sila ng katampatan, nararapat lamang na parusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Reprobation in the Bible. Now, ang tanong, ito ba ay totoo? Ito ba ay biblical? Tignan natin ang ilang mga talata na nadaanan natin dati, pero tignan natin mula dito sa aspeto na ito. Romans 9 verse 17. Thus, for the scripture saith unto Pharaoh, even for this same purpose have I raised thee up, that I might show my power in thee, that that my name might be declared throughout all the earth. Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will, he hardeneth. Ang gusto ko, kaya ko kinotong verse na ito, gusto ko makita natin yung two sides of one coin. Pagdating sa desisyon ng Diyos, sa pagpili niya ng kanyang kakahabagan, on the other side of this, ay meron siyang mga, sang-ayon sa salita dito, he hardeneth. Now, I hope na nung pag nabasa nyo ulit itong word na he hardeneth, ay bumabalik sa inyong kaisipan nung ating pinag-aralan itong passage na ito, itong word na hardeneth na ito. It doesn't mean that God actively creates moral evil dun sa isang tao, o pinapatigas ng Diyos effectively or actively yung isang tao. No. It is the withdrawing of God's grace. At yung tao ay magtutuloy-tuloy sa kanyang katigasan at kasalanan. That's a healthier and more biblically fit na pagkaunawa dito sa hardening. Pero ang gusto ko makita natin dito sa verse 18, merong pinapakitaan ng awa ng Panginoon. On the other side, meron siyang pinapatigas. Romans chapter 9 verse 21. Had not the potter power over the clay of the same lump that is sinful humanity, make one vessel unto honor and another to dishonor? Again, two sides. Merong honor, merong unto dishonor. What if God, willing to show his wrath, to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory? So there are two vessels. Merong vessels of mercy, prepared unto glory, and then merong vessels of wrath fitted to destruction. So laging merong dalawa. So dito nga lalabas yung hindi maiiwasan na katotohanan. Kung merong pinili ang Diyos para maligtas, meron din na meron din siyang nilampasan at sila ay hindi maliligtas. Ito yung hindi maiiwasang katotohanan sa salita ng Panginoon. Romans chapter 11 verse 7, what then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. So merong mga pinili, they obtained the grace, they obtained salvation, and the rest, iba na hindi pinili, the rest were blinded. So again, nandoon itong two sides na ito. So there is really the doctrine of reprobation sa salita ho ng Panginoon. Now, again, babalik tayo sa question. If God selected some to heaven, it means that He also selected others to go to hell. So, actually, isa ito sa mga madalas din na ibinabato. Pumili siya ng pupunta sa langit, pumili din siya ng pupunta sa impyerno. Now, ito ba yung tamang paniniwala? Ito ba yung tamang pananaw? Pupunta tayo ngayon sa double predestination. So, kung itinalaga ng Diyos yung vessels of mercy unto glory, itinalaga din ng Diyos yung vessels of wrath to destruction. Ayan. Iisa ito. So, God predestined some to go to heaven and some to go, and others to go to hell. Now, ang punto ay kailangan natin itong tanganan sa kaisipan natin. This is a distorted view of double predestination or election and reprobation. Ito ay distorted view. Bakit? Tila baga ang Diyos ay aktibo na pumili ng pupunta sa langit at aktibo din siya na pumili at gumawa para doon sa mga pupunta
sa impyerno. So this is a distorted view. God predestined some to heaven and predestined others to hell. This view is a distortion. Bakit? Again, I will be borrowing from some theologians. Sabi ni R.C. Sproul, the distortion of double predestination looks like this. Ito yung itsura niya. There is a symmetry that exists between election and reprobation. God works in the same way and same manner with respect to the elect and to the reprobate. So, nakukuha niyo sinasabi ni R.C. Sproul na ang Diyos daw ay, kumbaga, there's symmetry, merong pagkakapareho, at yung pagkakapareho kung paano daw gumawa ang Diyos doon sa elect to salvation, ganun din daw, aktibong gumawa ang Diyos doon sa non-elect or doon sa reprobate. God works in the same way. That is to say, let's continue with the quotation, that is to say, from all eternity, God decreed some to election, and by divine initiative works faith in their hearts and bring them actively to salvation. By the same token, from all eternity, God decrees some to sin and damnation and actively intervenes to work sin in their lives, bringing them to damnation by divine initiative. So again, simplihan natin ito. Mula pa nung eternity, ang Diyos ay pumili na ng kanyang mga ililigtas, and in history, ang Diyos ay gumawa para sila maligtas. At ganun din daw ang ginagawang pananaw ng iba pagdating sa kabila, which is reprobation, na ang Diyos ay pumili ng mga pupunta sa kapahamakan at ang Diyos ay aktibo ring gumawa sa kanila para sila maging matigas at hindi sumampalataya. He actively intervenes to work sin in their lives. In this case, the elect, regeneration, and is the monergistic work of God. In the case of the reprobate, sin and degeneration are the monergistic work of God. So, ito yung pananaw ng iba, double positive. At doon nga pupunta si R.C. Sproul, positive symmetry. God positively and actively intervenes in the lives of the elect to bring them to salvation. In the same way, God positively and actively intervenes in the life of the reprobate to bring him to sin and damnation. Yun yung kasunod ho noon. So, kumbaga, ang Diyos ay parehong kumilos ang Diyos at kinilos ng Diyos para palambutin, tumanggap ng biyaya, pinilos ng Diyos para patigasin, at pumunta sa kapahamakan. At ito yung pananaw ng napakakaunting hyper-Calvinist at ginagawang objection at charge ng mga ayaw ng doctrine of election sa lahat ng mga naniniwala. Ano? Pinipinta nila itong paniniwala napakakaunti, pinipinta nila sa lahat. Now, ano ang sagot ho dito? Answer, a positive symmetry or a positive symmetry view of double predestination is a distortion of truth. Simple ang sagot. Mali ang pananaw na yan. Mali ang double predestination, that is double positive or positive symmetry, positive na positive, God positively working sa election to salvation and God positively working sa reprobation to damnation. That is a distortion ng katotohanan. Again, going back sa sinabi ni R.C. Sproul, this distortion of positive predestination clearly makes God the author of sin, who punishes a person for doing what God monergistically and irresistibly coerced man to do. Such a view is indeed a monstrous assault on the integrity of God. This is not the Reformed view of predestination, but a gross and inexcusable caricature of the doctrine. So sana maging maliwanag ho dito. And kung kayo ho ay makikipagtalastasan patungkol sa doctrine of election, higit sa malamang may encounter nyo ang objection na ito. Eh, ginagawa ang Diyos ang magiging author of sin, ang Diyos ang pumili ng mga taong dadalhin niya sa impyerno, ginawa niya ang mga taong ito para dalhin sa impyerno. Ayan, itong mga bagay na, again, this is a distortion of the truth sa salita ho ng Panginoon. Ano ang tamang pananaw? Ang tamang pananaw is a positive negative view of double predestination. Sorry, dapat meron ho salitang yan double. A positive negative view. So God positively working doon sa kanyang inelect unto salvation and negatively withholding His grace doon sa mga hindi niya pinili or
nilampasan niya. Again, Sproul said, the Reformed view, in the Reformed view, God from all eternity decrees some to election and positively intervenes in their lives to work regeneration and faith by a monergistic work of grace. To the non-elect or to the reprobate, yung mga hindi pinili, God withholds this monergistic work of grace, passing them by and leaving them to themselves. Again, pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang may gawa. Ang Diyos ang nagpapanganak muli, ang Diyos ang nagbibigay ng pagsisisi, ang Diyos ang nagbibigay ng pananampalataya, ang Diyos ang nagbubukas ng puso, ang Diyos ang tumatawag. Pagdating, ang Diyos ang pumili, yun ang pinaka sa unahan. Pagdating sa kabila, dun sa reprobation, sa mga nilagpasan ng Panginoon, hindi niya ipapanganak na muli. Hindi niya bubuksan ng puso. Hindi niya ito effectively tatawagin. Again, itong mga ginawa ng Diyos para siguraduhin ang kaligtasan ng mga pinili niya ay hindi niya gagawin dito sa mga hindi niya pinili. So, it's a positive, negative view of double predestination. At nahandito yung sinabi sa bandang dulo, leaving them to themselves. At sabi ko nga kanina, magandang i-review yung lesson natin about God hardening the heart. That is, God hindi siya aktibong pinapatigas yung puso ng tao, kundi wini-withhold niya yung grace niya na tanging posibleng paraan para lumambot ang puso ng tao. The proper view, positive, negative view of predestination. Biblical ba ito? Babalik ho tayo sa Romans 9, verse number 21 and so on. Simulan na natin sa verse 22. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction. So, tandaan niyo ho yun. And then verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. So, merong vessels of wrath fitted to destruction, and then vessels of mercy prepared unto glory. At maaaring sabi, kita mo na sa verse na yan, God fitted them to destruction. Inihanda sila ng Diyos para sa pagkawasak. And then dyan, meron namang vessels of mercy that God prepared unto glory. Now, kung ito ang iyong gagawing paniniwala, wala kang choice kung hindi tanggapin ito. Pero handun pa rin yung katotohanan ng predestination. Nevertheless, as we have said, ang tamang pananaw is not positive, kung hindi positive, negative. Paano yan, Brother Paul? Vessels of wrath fitted to destruction. Let's study. That word, vessels of wrath fitted to destruction, ang Greek word na nasa likod ho nito, katesteimena, kung na nagkakamali ng basa, ang pag pinag-aralan nyo ito, it is a verb, it is perfect intense, at ito yung mahalaga. Passive. That is, God, hindi siya actively working. Hindi siya yung actively nag-fit. Paano ba sasabihin? Hindi siya actively gumawa para itong mga vessels na ito ay pumunta sa destruction. No. As we have said, doon sa pag-aaral natin sa hardening ng hearts, hindi na kailangan patigasin ng Panginoon. Matigas na talaga. Hindi na kailangan gumawa ng Diyos para sila ay dalhin sa kasalanan, nadalhin sa kaparusahan dahil ang tao sa kanyang ganang sarili, sa kanyang pagiging makasalanan. By nature, children of disobedience. By nature, children of wrath. So, if you can do your own word study, this word fitted is passive. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang aktibong gumawa. Now, on the other hand, vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Hindi ko na mabasa, pasensya na ho. Pero ang pag nag-word study ho kayo, it is verb, aorist, intense, active. Makikita niyo yung pagkakaiba, isang passive, negative, isang active, positive. That is, God actively worked. God actively prepared them unto glory. So, narito po. If God selected some to heaven, it means He also selected many or others to go to hell. The answer, the proper view of double predestination is not symmetrical, but asymmetrical. That is, positive, negative view. God selecting and actively working on particular people
to be saved and bypassing and withholding His grace to others who will receive the just punishment of their sins. Again, gusto ko lang hong ipunto, walang unfairness. Walang unfairness. Yung ilan, pinili ng Diyos at aktibong gumawa ang Diyos para sila maligtas. They received grace. Yung iba, nilampasan ng Panginoon at winohold niya ang kanyang biyaya at habag, they will reserve justice. Walang injustice. Walang unfairness pagdating sa sovereign election of God unto salvation. Mabigat ho ang theology na ito, and I would advise na pag-isipan nyo ho kung meron kayong time, go over muli sa mga pag-aaral ho natin ito, reviewin nyo ho, and then ay tignan ang mga salita ng Panginoon na atin hong binasa, ikinonsidera, do your own word study, and I hope hindi lang kayo nakatungtong, sabi kasi ni Brother Paul, kung hindi, kumbinsido talaga na ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. I just checked sa akin ng cellphone kung meron hong nag-message about any questions. Ayun, thank you ho doon sa Prontoy Masen. Ayun, hindi ko na ihanda yung English na pagbasa doon sa Greek word. So pasensya na ho. Nevertheless, I hope na ito ho ay inyong naunawaan at ito'y nakatulong sa ating pananampalataya. And again, marami ang ibinabato itong mga ganitong maling pagkaunawa pagdating sa predestination and reprobation. At sana ito ho ay maging maliwanag sa atin at makita natin, mga kapatid, kung tayo ay mananampalataya, makita natin yung biyaya ng Diyos. How gracious God is. Hindi tayo nilagpasan. Hindi tayo nilagpasan. Now, kung ikaw ay hindi paligtas, again, hindi mo alam kung nilagpasan ka ng Diyos, pero narito ang alam natin sa salita ng Diyos. Inuutusan ka ng Diyos na magsisi at manampalataya kay Kristo. Humingi ka ng habag sa Diyos. Nabuksan niya ang iyong mga mata at buksan niya ang iyong puso. Bigyan ka niya ng pananampalataya at magpatira pa ka sa harapan ng Diyos para ikaw ay maligtas. Sapagkat sino mang sumasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Yun, meron nung nagpahabol ng isang tanong. Basahin ko lang ho. Sabi po ng isang pastor na ayaw sa Calvinism, kapag ang isang non-elect daw po ay namatay na at napunta sa impyerno, ang sasabihin daw po niya sa Diyos ay kaya siya napahamak sa impyerno dahil hindi siya pinili ng Diyos. Ano daw ang masasabi natin dito? Again, that is a very non-biblical. Sasabihin niya sa Diyos dahil siya nahandon dahil hindi siya pinili ng Panginoon. Again, sa Bible, kapag ikaw ay ligtas, biyaya ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa kapahamakan, kasalanan mo. Yun ang malinaw sa salita ng Diyos. Salvation is grace. Grace. And damnation is God's punishment for man's sin. So sana malinaw po yun. Hindi dahil hindi siya pinili. Again, itong objection na ito ay lumalapat doon sa inassume ni Apostol Pablo. Sa Romans chapter 9, ang sabi ni Apostol Pablo, why then you will say to me, why then he yet find fault? For who hath resisted his will? Again, yun yung ina-assume ni Pablo, ito yung gagawin nilang objection. At ito yung ino-object ng isang pastor na ayaw maniwala sa election unto salvation. Kasalanan ng Diyos. Parang kasalanan ng Diyos. No. Sa Bible, kung ikaw ay ligtas, biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay nasa kapahamakan, yun ay dahil sa iyong katigasan at hindi pagsampalataya at iyong mga kasalanan. So muli, walang tatanggap ng injustice. And thank you, Virgin June. Tama. Praise God to His mercy and His grace. Tayo ay magwawakas sa isang panalangin, and then after ho ng mga 10 minutes ay open natin yung ating Facebook room para sa ating online prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise you, we love you. Aming pinupuri ka sa napakatinding biyaya. Nakita namin, Panginoon, na nahabag ka sa amin. Pinili mo kami.
Meron kang mga nilampasan. Lord, sana ilayo mo sa amin ang kaisipan na kahit katiting na isipin na ito'y dahil karapat-dapat kami, mas mabuti kami, mas kagamit-gamit kami, mas mahusay kami sa iba. Lord, we are of the same lump. We are all sinners. Lahat kami ay hindi kaibig-ibig, lahat kami ay rebelde. It is all of your grace. Lord, nawa mula sa aming mula sa hanggang sa aming huling hininga ay purihin namin ang biyaya mo sa amin ay nagligtas. Lord, nawa ang mga pag-aaral na ito ay hindi maging exercise lang ng intelektual, hindi ito maging pagalingan lang ng paliwanag, hindi ito maging proof texting lang, no? Oh, we desire your truth. We want your truth. At nawa ito'y mauwi lahat sa kapurihan mo. At sa patuloy na ikababanal ng iyong mga mananampalataya. Gamitin mo ang katotohanan ito upang durugin ang anumang kayabangan nasa amin, upang paalabi ang aming pagmamahal sa iyo, upang bigyang init ang aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, nagligtas sa amin sa iyong biyaya. Purihin ka. Ingatan mo kami at gabayan maging sa aming pulong panalangin, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Salamat po sa bawat isa. At ito magtatapos ang atin hong time in the Word. Maya-maya bubuksan natin ho ang ating room for online prayer meeting. Magandang gabi po.